Ngayon, pag-aaralan natin ang epekto ng mga anyong lupa at anyong tubig sa pamumuhay ng tao. Ang mga gawain ng tao ay nakakatulong at nakakaapekto sa paghubog ng kapaligiran ng pamayanan. May mga gawain din ng tao na nakakapagdulot ng kapahamakan sa kanyang kapaligiran. Ano-ano nga ba ang mga gawain ng mga tao na nakakaapekto sa kapaligiran? Pagmasdang mabuti ang larawan. Ang pagkakaingin ay paglilinis ng bahagi ng gubat sa pamamagitan ng pagpuputol ng mga puno at pagsunog sa ibang bahagi ng gubat. Ginagawa nila ito upang makapagtanim muli o maaari ring magtayo sila ng bahay. Ang iba naman ay nagpuputol ng puno upang gawing troso. Pagtutroso ang tawag sa gawaing ito. Mga naglalaki ang punong kahoy ang troso. Maaari itong gawing poste at iba pang kagamitang gawa sa kahoy. Dahil na rin sa maling pagkakaingin at pagpuputol ng puno, nagdudulot ito ng pagkalbo ng ating mga kabundukan. Ano nga ba ang epekto ng pagkakaingin at pagputol sa mga puno? Masama ang naging epekto nito sa mga tao sa pamayanang malapit sa kabundukan. Ito ang nagiging sanhi ng pagguho ng mga lupa at pagkakaroon din ng baha. Wala na kasing mga puno na sumisipsip sa tubig sa tuwing uulan ng malakas. Dahil ang Pilipinas ay isang kapuluan kung kaya't biniyayaan tayo ng mapagkukunang yaman mula sa bahagi ng tubig. Ngunit sa gawain ng mga tao ito ay nasisira. Mapalad ang mga pamayanang malapit sa malinis na bahagi ng tubig. Nagdudulot ito ng kapakinabangan sa buhay ng tao. Ngunit, dahil sa mga maling gawain ng tao, ang kalikasan ay nasisira. Pagmasdang mabuti ang larawan. Kagagawa na rin ng tao kung bakit maraming ilog at iba pang anyong tubig ang puno ng basura. Nagdudulot ito ng sakit at pagbaha. May mga may-ari rin ng mga palaisdaan na hindi sumusunod sa tamang sukat ng paglalagay ng baklad. Dulot nito, maraming mga isda ang namamatay. May ilan din na mangingisda na gumagamit ng dinamita. Ginagamit itong panghuli ng mga isda na kung saan nilalaso ng ibang bahagi ng tubig. May iba't ibang paraan ang mga tao sa paggamit ng kalikasan at pinagkukunang yaman sa kanyang sariling pamayanan. Paano kaya ginagamit ng tao ang kalikasan? Sa kalikasan at pinagkukunang yamang kinukuha ng tao ang kanyang ikabubuhay. Gumagawa ang tao ng mga paraan upang magamit ang mga ito. Pagmasdang mong mabuti ang larawan ng hagdan-hagdang palayan ng mga ipugaw. Nag-isip ng paraan ang mga ninunong ipugaw kung paano makapagtatanim sa pamayanang kabundukan, kung kaya't gumawa sila ng hagdan-hagdang palayan. Sa larawang ito, ipinakikita ang taniman na may sapat na patubig. Ang tawag dito ay irigasyon. Ang patubig o irigasyon ay isang paraan ng pagpapalabas ng tubig sa mga lupaing taniman sa pamamagitan ng paggawa ng mga kanal. Ito ay tubig mula sa ilog o artipisyal. Dulot ng pagputok ng bulkang Pinatubo noong Hunyo 1991, nabalot ng lahar ang malalaking lupain malapit sa bulkang ito. Sa paglipas ng panahon, natuklasan kung paano magagamit ang mga buhanging buhat sa lahar. Ito pala ay maaaring magamit na hollow blocks na magagamit sa paggawa ng mga konkretong mga gusali. Maaari ring magamit ang lahar sa paggawa ng mga tulay at iba pang konstruksyon. Ano nga ba ang paraan ng pangangalaga sa kapaligirang pisikal ng sariling pamayanan? Paraan ng pangangalaga sa anyong lupa. Magtanim ng mga bagong puno bilang kapalit sa pinutol na punong kahoy. Ito ang pumipigil sa pagguho ng lupa. Maaari ding taniman ng mga bakanteng lote ng mga gulay, bungang kahoy at iba pang halamang makakain. Iwasan din ang pagkakaingin o pagsusunog sa lugar na pagtataniman upang hindi makapinsala sa maraming puno at halaman. Magtapon ng basura sa tamang tapunan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang polusyon sa lupa.
Ito naman ang paraan ng pangangalaga sa anyong tubig. Huwag gumamit ng dinamita o iba pang pasabog sa panguhuli ng isda. Gumamit din ng lambat na may tamang laki ng butas. Iwasan din ang pagtatapon ng basura at iba pang bagay sa mga ilog at iba pang anyong tubig. Maaari ding makiisa sa paglilinis ng mga ilog at baybayin. Sana marami kayong natutunan kung paano pangangalagaan ang kapaligirang pisikal ng sariling pamayanan.